may mga tao na hindi maniniwala sa iyo. Amen? May mga tao na pagtatawanan ang paniniwala mo. May mga tao na pagdududahan ka at tatapakan ang panaginip at pangarap mo. Sino itong mga tao na pinagtatawanan ka? Sino itong mga tao na ayaw ka, na kinamumuhian ka? Dalawang klaseng tao lang. Una, yung mga taong galit sa iyo. Bakit galit sila sa iyo? Si pangalawa, inggit sila sa iyo. Huwag tayong masisiraan ng loob nang dahil lang sa mga taong hindi naniniwala sa atin. Huwag kang susuko dahil lang sa mga taong nagdududa sa iyo. Huwag kang malulungkot dahil tinitignan ka maliit o pinagtatawanan ng iyong panaginip. Kasi tandaan natin, kahit ang ating Panginoon, pinagtawanan. May mga kaaway, may mga hindi kasundo. Tingnan nyo na lang, paniniwala sa muling pagkabuhay, pinagtatawanan, binigyan ng isang tanong, question na nakakatawa. Kung meron bang muling pagkabuhay, sinong magiging asawa nitong babae na nagkaroon ng 7 asawa? Kahit din ang ating Panginoon kine-question ng ibang tao. Kahit din si Jesus, pinagdudahan, hindi pinaniwalaan. Ikaw pa kaya na tao? Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Nanindigan siya, sumagot siya, pinagtanggol niya ang kanyang paniniwala. At ganyan din sana ang mangyari sa atin. Kung sa tingin mo, yung iyong pangarap at panaginip ay tunay na makakabuti sa iyo para sa iyong pamilya, bakit hindi mo ipagpatuloy yan? Kasi pag sumuko ka, anong ibig sabihin? Pinapatunayan mo lang na tama sila at mali ka. Hindi po ba? At sana pagdating ng araw, pag nagtagumpay ka na, sana pagdating ng araw, pag umangat na ang iyong kabuhayan, sana pagdating ng panahon na pinatunayan mo na tama ka sa pinaglaban mo, maging humble ka, magpakumbaba ka. Huwag kang magiging kamuka ng mga taong pinagtawanan ka o hindi naniwala sa iyo. Sana maging mabuti ka pa rin sa kanila. Basahin niyo po ang Biblia. Meron din mga tao na kung saan pinagtawanan sila. Dahil lang ginagawa nila ang kagustuhan at utos ng Diyos. Hindi po ba si Noah, nung inutos ni Yahweh sa kanya, gumawa ng bangka dahil may darating daw na dilubyo, anong ginawa ng mga tao? Pinagtawanan siya. Pero nung dumating na ang tubig at nalulunod ng mga tao, tumatawa pa ba sila? Hindi na. Yung tawa nila, naging lungkot, naging sigaw, humihingi ng tulong. Naalala niyo po ba ang kwento din ni David? Isang maliit na bata, nagpapastol ng mga tupa, hinirang ng Diyos maging hari, pinili din ni Yahweh na maging sundalo, labanan, itong higante na si Goliath. Pagkakita daw ni Goliath sa kanya, pinagtawanan siya. Pero bandang huli, sinong nanalo? Sinong natalo? Sinong namatay? Dahil lang sa isang maliit na bato na tinapon, hinagis ni David. Ang tumatawa, bandang huli, nakahandusay na. At ang ating Panginoon, nung siya ay nakapako sa krus, pinagtatawanan din siya ng maraming tao. Hindi po ba? Sinasabi na niligtas niya ang iba, pero siya mismo hindi niya maligtas ang sarili niya. Anong nangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan? Muli siyang nabuhay at siyang nagsasabi, ang sino man na maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Tayo ay sumunod sa yapak ng mga taong banal, ng mga taong sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Maaaring may mga tao na nilalait tayo o minamaliit tayo o pinagtatawanan ang ating paniniwala, panaginip at pangarap, pagpatuloy mo lang. Dahil may magandang bunga iyan. Tandaan natin ang sinasabi sa Biblia, that those who laugh now will mourn, but those who weep will be comforted. Kung nahihirapan ka, kung gusto mo nang sumuko dahil sa maraming pagsubok at hindi ka nakakaranas, nakakaramdam ng suporta,
Nandyan pa rin ang Diyos na nagpapalakas sa iyo. Pagpatuloy mo lang dahil darating ang araw, ikaw naman ang hahalakhak, ikaw naman ang ngingiti, ikaw naman ang magkakaroon ng kapayapaan.